Anong nangyayari sa loob ng Iran kapag ang isang tasa ng kape ay nagiging isang luho? Alam mo na talagang nararamdaman ng mga tao ang matinding hirap sa kabuhayan. Sa Iran, ang inflasyon ay higit sa 60% na ngayon, habang ang riyal ay nasa humigit kumulang 185,000 kada dolyar. At para sa maraming Iranian, kahit ang simpleng pagpunta sa isang cafe ay nagiging hindi na kayang bayaran habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng Republikang Islamiko at ng Estados Unidos. Ngayon, ang isang kape na maaring nagkakahalaga ng ilang milyong riyal ay maaring hindi mukhang malaki hanggang maisip mong maraming manggagawa ang kumikita lamang ng mga 200 hanggang 250 milyong riyal sa isang buwan. At hindi lang kape ang apektado, ang konsumo ng gatas ay bumaba mula sa humigit kumulang 130 kilo bawat tao kada taon noong 2010 hanggang 40 kilo na lang ngayon. Hindi na kayang bumili ng mga tao ng karne. Hindi na rin nila kayang bumili ng gatas. Kaya syempre, ang tanong ay ano ang sinasabi nito tungkol sa kung gaano kalala ang epekto ng ekonomiya ng Iran sa mga karaniwang tao. At makakasama natin na yon para ipaliwanag ito at himayin ang mga numerong ito ay si Dr. Sona Kazemi, Assistant Professor sa University of Wisconsin-La Crosse. Kaya, Sona, kapag ang mga tao ay kinakailangan tanggalin ang mga pangunahing bagay tulad ng karne, kape, pangkain sa mga restaurant, anong sinasabi nito tungkol sa lalim ng krisis sa ekonomiya ng Iran? Kumusta ang buhay na yon para sa karaniwang Iranian? Hi Natasha, salamat sa pag-imbita sa akin. Ito ay talagang tanong na matagal ko nang tinatanong sa sarili ko. Hindi lang nitong nakaraang taon dahil sa digmaan laban sa US at Israel, kundi pati na rin matagal-matagal bago pa yon. Nung naganap ang revolusyon, 47 taon na ang nakalilipas, 7 Iranian tuman ang katumbas ng $1 ng Amerika, noong taong 2007. 7 tuman ang katumbas ng $1 ng Canada, tama ba? At ngayon, 186,000 tuman na ang katumbas ng $1 ng Amerika. Kaya siguro, ito ay makakatulong sa'yo na mailarawan, siguro parang graph sa isip mo, kung ano ang naging epekto nito sa ekonomiya ng Iran na napunta sa kamay ng Republikang Islamiko. Kaya ngayon, maaring maging interesante ito para sa inyong mga manonood, na baka alam niyo na ang Iran ay may 1.6 na milyong kilometro kwadrado. Isa itong napakalaking bansa na nagmamay-ari ng 4% ng likas na yaman ng mundo. 17% ng natural gas ng mundo, at ito ang ikatlong pinakamalaking nag-e-export ng langis. Kaya baka nagtataka sila, bakit ba ang bansang ito ay patuloy na lumulubog sa kahirapan? Kaya ang sagot dyan ay ito. Ang pera na dapat sana ay ginastos para sa kanilang infrastruktura, para sa kanilang ekonomiya, para sa pagpapatayo ng mga paaralan at ospital, ay nagastos para magtayo ng isang programang nuklear na hindi man lang nakapagbigay ng kahit 1 kilowatt ng enerhiya para sa mga tao, ngunit sa halip. Ang ibinalik sa atin ay mga parusa at paghihirap. At ang nakikita natin na yon ay 261% point-to-point inflation sa mga produktong karne. Wow, ibig ko sabihin talagang nakakagulat ang mga numerong ito. Malinaw naman. Ano ang ibig sabihin nito pagdating sa mga pagbabagong nararanasan ng mga pamilyang Iranian ngayon, lalo na ang mga bata? Alam mo, pinag-uusapan natin ang mga numerong ito. Pero kapag naunawaan mo ang epekto nito sa aktwal na buhay, ibang-iba talaga. Magaling, At Dr. hindi lang Assistant. mga bata. Sige, Ay, nawala naririnig ka na namin. sandali. Tuloy lang. Pasensya na. Oo, hindi lang mga bata, kundi pati na rin, alam mo, mga taong may kapansanan, mga nasa laylayan ng lipunan, mga walang tirahan, matatanda, mga taong umaasa sa pensyon. Alam mo, naapektuhan nito at pati na rin itong mga nakaraang linggo dahil sa digmaan at sa katotohanang maraming tao ang nawalan ng trabaho dahil sa pambobomba sa sektor ng petrochemical sa Timog at pati na rin sa kumpanya ng paggawa ng bakal sa Isfahan, maraming tao ang nawalan ng trabaho. Dahil dito, ilang milyong tao na naman ang napunta sa kahirapan. Pero gusto ko lang linawin na nung umalis ako ng bansa, siguro may ilan, alam mo, kaya pa ng mga tao noon bumili ng manok at karne. Pero ngayon, ang karne, mapapula man o puti, ay naging luho na lang na hindi na kayang bilhin ng mga tao. Kaya maisip mo kung ano ang nangyayari sa mga batang lumalaki, pati na rin sa mga matatanda.
Talagang naging sakuna ito nitong mga nakaraang buwan. Lalo pang dumami ang mga taong napilitang mamuhay sa kahirapan. Alam mo, Dr. Sona, gusto kong tanungin kung ano ang pananaw mo o kung ano man ang narinig mo mula sa mga Iranian mismo tungkol sa kung ano ang gusto nilang mangyari kasunod ng lahat ng ito. Sa tingin mo ba, may makatotohanang paraan para makaalis sa matinding problemang pang-ekonomiya na nararanasan natin ngayon? At naniniwala ba sila na kailangan pang ipagpatuloy ang digmaan na ito? Na dapat ipagpatuloy ng Estados Unidos at Israel ang pag-atake sa Islamic Republic? O mas gusto ba nilang magkaroon ng isang uri ng tigil putukan sa ngayon upang subukang tulungan at muling buiin ang natitirang bahagi ng ekonomiya? Tama. Well, parang nasa alanganin ng mga tao, di ba? Ibig kong sabihin, ang mga Iranian ay nabubuhay sa isang kakaibang sitwasyon kung saan umasa sila na makikialam ang pandaigdigang komunidad at gagawa ng isang makataong hakbang para tulungan sila. Dahil sila, 40,000 Iranian ang nawalan ng buhay dahil sa mga machine gun ng rehimen sa mga lansangan. Kaya traumatized ang mga tao. Mahirap ang mga tao. Pagod na ang mga tao sa 47 taon ng korupsyon, pagkapuot, at padiging kontra sa mundo na nagdala lang sa kanila ng mga parusa, isolasyon, at paghihirap. Pero sa puntong ito, umaasa talaga sila sa isang solusyon. Ang alam nila ay ayaw na nila sa gobyernong ito, sa teokrasya na ito, sa Islamikong rehimen na ito. Siguradong ayaw nila nun. Pero ayaw din nila ng kawalan ng trabaho. Ayaw nilang mapatay. Ayaw nila ng kahirapan. Kaya ang mga Iranians sa ngayon ay talagang nasa mahina at delikadong posisyon kung saan hindi man lang sila binibilang sa mga internasyonal na negosasyon. Alam mo, itong memorandum ng hindi pagkakaunawaan, ika nga, hindi isinama ang mga mamamayang Iranian? Talagang kailangan nilang makita ng mundo na may 92 milyong tao na naninirahan sa bansang ito, na sila ang tunay na may-ari ng bansang ito, ng lupang ito. At ayaw nila ng alitan o galit sa kahit sino. Gusto lang nila ng normal na buhay. Gusto lang nilang makakain sa restaurant, makabili ng karne, mapag-aral ang kanilang mga anak, at makapagtrabaho ng may kasiguraduhan na ang kanilang mga anak ay hindi mapapatay Tama. sa paaralan at sila mismo ay hindi mawawala ng trabaho sa pagtatapos ng araw. Sige, gusto kitang pasalamatan sa pagsama mo sa amin, Dr. Sona Kazemi, gaya ng dati. Napaka-interesante na niyong pananaw tungkol dito.